Welcome sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Sa susunod na linggo, meron tayong posibleng enhanced habagat o malakas na habagat na maaari pong magdulot ng malawakang pagulan. Maaari din pong magdulot ng malawakang pagbaha sa malaking bahagi ng ating bansa. Yan po ay papalakasin nitong papalapit na super typhoon dito sa ating area of responsibility. Pag-usapan natin yan. Ito po ay ang super typhoon na may international name na Dolphin. Ito po ay hindi pa binabanggit ng Pag-asa or wala pa pong detalye dyan ng Pag-asa dahil ito po ay unang-una nasa labas pa ng information domain ng Pag-asa. So ito pong pinakamalaking rectangle. Yan po yung information domain. Ito namang nasa gitna. Yan po yung ating tinatawag na advisory domain. Pag pumasok na dyan, magkakaroon na po yan ng track na nagmumula sa Pag-asa. Pag pumasok naman dito sa information domain, maaari na po magbigay ng detalye dyan ng Pag-asa. At kapag pumasok po dito sa ating area of responsibility, magkakaroon na po yan ng local name. Sa ngayon, ito po ay, if pumasok sa ating PAR, maaari po yan ating tawaging Bagyong Luis. If ever naman, mauna maging bagyo itong ating low pressure area na nasa eastern section ng ating bansa, ito po ang una pong tatawaging Bagyong Luis. So, meron pa po tayong dalawang nakikitang senaryo kung sino po ang magiging Bagyong Luis at yung tatawagin nating Bagyong Maymay. Pero ito ngang super typhoon sa labas ng ating area of responsibility ay napakalayo pa. Sa anumang bahagi ng ating bansa, nasa higit 3,000 kilometro pa ang layo niyan sa ating area of responsibility. So another 1,000 plus kilometers sa layo po sa ating landmass o kalupaan, at yan nga po ay nasa labas pa ng information domain ng Pag-asa. Ito po ay nasa super typhoon category na ng JTWC, nasa category 4, at yan naman ay nasa tinatawag na violent typhoon category naman ng Japan Meteorological Agency, which is nagtatranslate sa 55 meters per second na lakas ng hangin, o naglalaro po yan sa 200 kilometers per hour na lakas ng hangin malapit sa kanyang gitna. So yan po ay nasa super typhoon category na rin po if meron na pong detalye dyan ng Pag-asa. Papasok na po yan doon sa super typhoon category. So napakalakas na bagyo na po niyan, pero ito po ay may kataasan na. Nandito po yan sa eastern section ng extreme northern Luzon at extreme northern Luzon at northern Luzon. So nandito po yan sa itaas na bahagi. So kapag ganyan po yung ating bagyo, bihira naman po na may sumusubsob na bagyo. Ito po ay hindi natin inaasahang lalapit o didikit sa anumang bahagi ng ating kalupaan, pero yan po ay patuloy na kikilos, pakanluran, hilagang kanluran, patungo dito sa direksyon ng ating area of responsibility. Sa ngayon, may possibility ang pumasok sa ating PAR at may possibility rin po yung umiwas sa ating area of responsibility. Mamaya silipin natin yung kanyang track. Pero ang paghahandaan po natin, kasabay po ng paglapit nitong binabantayan nating super typhoon na may international Dolphin, ang pag-enhance ng ating habagat o southwest monsoon sa susunod na linggo, lalong-lalo na sa papasok na weekend sa susunod na linggo. So ito po ay may kalakasang habagat, maaaring isa po ito sa pinakamalakas natin ngayong taon, at possible din po yan magdulot ng malawakang pagulan na maaari po magdulot ng malawakang pagbaha. Kasama po dyan ang Metro Manila at lalong-lalo na itong western section ng ating bansa. Samantalang, ito pong low pressure area na nasa loob ng ating area of responsibility, nasa mababa pa naman o low chance yung ating possibility niyan maging bagyo, pero nonetheless may chance po yan maging bagyo o maging isang mahinang bagyo lamang o tropical depression. So mamaya pag-usapan natin kung saan po yan pupunta, pero sa ngayon yung kanyang trough or extension ay nagdudulot po ng maulang panahon at minsan nagpapabaha na po yan sa ilang bahagi ng ating bansa, particularly sa Bicol region, ilang bahagi ng Mindoro, Romblon, Marinduque, Masbate, ang malaking bahagi ng Visayas affected po ng trough nitong ating low pressure area, maging etong areas ng Mindanao, lalong-lalo na itong eastern section nito, ang Caraga, Northern Mindanao, kasama po dyan ang areas, o nag-extend pa po yan sa South Cotabato at dyan po sa may Sarangani area. Ang natitirang bahagi naman ng Visayas at Mindanao, meron tayong mga posibleng kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. Ngayon, silipin na naman natin ang pupuntahan nitong, unahin natin itong mas malapit, itong ating binabantayan low pressure area. So ito pong binabantayan nating low pressure area sa loob ng ating area of responsibility ay magkakaroon ng mabagal na pagkilos dito sa eastern section ng Luzon. Yan po ay nandito sa may East Philippine Sea. Kasabay po niyan, ito ay posible pong maging isang ganap na bagyo o umabot sa tropical depression category. Ngayon,
Kung sakaling hindi po yan maging bagyo at makapasok ng ating area of responsibility, yung Super Typhoon Dolphin, yun po yung tatawagin nating Luis. Pero, pag nauna pong naging bagyo, itong ating low pressure area dito sa may East Philippine Sea, ito po yung tatawagin nating bagyong Luis. So, ito po ay magiging posibleng una nating bagyo ngayong Agosto, if ever yan po ay maging bagyong Luis. Dito, pinapakita na yan po ay magre-recurve, pabalik. So, mabagal po yung kikilos dito sa may East Philippine Sea at magre-recurve pabalik dito po sa may area ng southern portion ng Japan. Ito po yung kanyang magiging interaction dun sa papalapit na super typhoon o dun sa papalapit na bagyong may international name na Dolphin. So, ito po ay hihilahin dahil mas mababa po ang pressure nun. So, sa kanya po pupunta itong posible nating tawaging bagyong Luis o itong ating mahinang bagyo. So, dun po pupunta yan dahil mas mababa yung pressure at may possibility po yung malusaw o maging parte lang ng ating inflow ng hangin o yung ating habagat o southwest monsoon na papunta dito sa bagyong Luis. Pero kapag mapatagal po ang paglapit niyan sa ating area of responsibility, nung bagyong mas malayo, pag mapatagal po ng bahagya pa yung paglapit niyan, is bibitaw po itong sama ng panahon na ito. So, hindi natin inalis ang tsansa na ito ay tumawid dito sa northern part ng Luzon at extreme northern Luzon. So, may possibility po yang unang-una, base dito nga, mag-recurve, babalik, at sumama, at maging parte ng sirkulasyon nitong papasok na o papalapit na super typhoon na medyo malayo pa sa ating area of responsibility or bumitaw at magkaroon po ng sariling direksyon patungo dito sa northern Luzon. So, yun po yung ating dalawang nakikitang senaryo. So, medyo malayo pa kasi yung super typhoon natin kaya possible pa pong magbago yung direksyon nito. Pero yan po ay maglilinger o tatambay dito sa eastern section ng ating bansa na kung saan magpapatuloy po yung epekto ng kanyang trough dito po sa mga areas ng Southern Luzon, Bicol Region, Visayas at Mindanao ngayong weekend hanggang sa susunod na linggo. At sa susunod na linggo, magiging dalawa na po yung epekto o dalawa na po yung weather system na magpapaulan sa ating bansa. Ito at yung ating habagat o southwest monsoon. At lalakas pa nga po yan, lalong-lalo na sa susunod na weekend. So mamaya, talakayin natin yan. Silipin naman natin itong pupuntahan itong super typhoon na may international name na Dolphin. So, meron tayong papakita ang tatlong track para dito sa bagyong may international name na Dolphin. Halos hindi naman po nagkakalayo yung kanyang track. Kaya sisimulan natin dito sa ensemble forecast track ng GFS. Pinapakita nga dito nakikilos, pakanluran, hilagang kanluran. So, mostly westward. Itong bagyong may international name na Dolphin at lalapit nga sa ating area of responsibility maaaring sa darating na Wednesday hanggang Thursday. So, fluctuating po yan Kapag tumaas po ng bagya, hindi po yan papasok sa ating area of responsibility. Hindi po yan tatawaging bagyong Luis or bagyong Maymay. Pero if ever bumaba nga ng konti at maunang maging bagyo yung ating low pressure area, maaari po itong tawaging bagyong Luis kung malusaw yung ating low pressure area or bagyong Maymay. If ever nauna pong maging bagyo itong low pressure area sa eastern section ng ating bansa. Ganun pa man, base dito, hindi natin ito inaasahang tumama sa lupa o maglandfall. At yan po ay magpa-fluctuate yung lakas niya. Sa ngayon, nasa super typhoon category. Posible pa po yung lumakas o mapanatili yung kanyang lakas habang kumikilos pa kanluran. Pero banda dito, makikita natin ito ng bahagyang paghina. Pero ito po ay isang malakas na bagyo pa rin. So magpa-fluctuate yung kanyang lakas if nandito na po sa may southern portion ng Japan. Pero ang pinaka-issue natin dito is kapag nandito na po yan sa itaas na bahagi ng ating bansa, dun po yan magpapalakas palalo ng ating habagat o southwest monsoon. As early as Monday, meron na po tayong inflow ng hangin or epekto ng habagat dito sa western section ng ating bansa, particularly Mimaropa, Western Visayas at dito sa western section ng Mindanao. At lalakas pa po yan habang kumikilos papalapit. Ito nga ang bagyong si Dolphin o yung ating bagyong may international name na Dolphin. So narito naman track ng JTWC ng US. Pinapakita dito yung halos kaparehas ng ating ensemble forecast track. West-northwesterly patungo dito sa mga isla sa southern portion ng Japan at hindi rin natin ito nakikitang maglandfall o tumama sa atin at sa ngayon nga medyo mababa na yung tsansang maglandfall pa yan o dumikit sa ating bansa dahil may kataasan na po ito. Yan po ay nandito nga sa eastern section ng extreme northern Luzon, yung linya na yan pero malayo po sa atin. Bagamat nababanggit ko yung reference point natin is extreme northern Luzon, ito po ay napakalayo pa sa ating landmass o anumang bahagi ng kalupaan. Nasa higit 4,000 kilometro pa yung kanyang center sa anumang bahagi ng ating kalupaan o landmass. So narito naman ang forecast track ng JMA o Japan Meteorological Agency. Ito po ang pinapakita nitong paglapit nito ay sa August 5 o sa susunod na linggo. Diyan po yan pinakamalapit sa ating area of responsibility. Didikit po yan dito sa pinakakanto
Pero pasok po yan doon sa ating circle of uncertainty o area of uncertainty. So pwede po yung umakyat ng bagya or pwede lang bumaba. So may chance ang pumasok at may chance rin hindi pumasok sa ating area of responsibility. Pero ganun pa man, ito nga po, ang bagyong ito ay magpapalakas ng ating habagat o southwest monsoon, which is makaka-apekto po yan sa western section ng ating bansa. At umakyat po yung ating axis ng habagat by Friday hanggang weekend. Apektado na po yan ang malaking bahagi ng Luzon, kasama po dyan ang Metro Manila, maging ang western section ng Visayas. So narito po ang accumulated rainfall sa loob ng 24 hours sa darating na Biyernes. Papakita lang natin ito para magkaroon tayo ng idea. Malayo pa naman ito, so posible pa po itong magbago, posible pa po yung lumakas or mas madagdagan. Ito, pinapakita, meron tayong 120 plus millimeters na pag-ulan sa loob ng 24 hours, particularly sa Mindoro, 78.8 dito sa areas naman ng Zambales at Bataan, 100 naman dito sa Ilocos Norte, sa Metro Manila naglalaro sa 32 to 50 millimeters na pag-ulan. So yan po ay possible na umabot sa moderate to at times heavy rains. So yan po ay malalakas na pag-ulan na kailangan po natin paghandaan. At syempre, ito po ay sa Biyernes lang. Hindi pa natin isasama dyan or hindi pa natin nakikita itong sa darating na Sabado na kung saan mas malakas pa o mas naging malakas pa yung epekto ng habagat. Meron tayong mga 138 plus dito sa Ilocos Region, sa mga kabundukan ng Cordillera, mostly dito sa western section ng ating bansa yung concentration ng mas marami at mas malalakas na pag-ulan. Pero nonetheless, ito pong ganitong klaseng pag-ulan ay maaaring mag-trigger na ng mga malawakang pagbaha at mga flash floods and landslides, especially sa mga mountainous areas. So again, hindi lang 1 day or 2 days ang epekto ng ating habagat. Increasing po yan at magpipeak po yan ng 2 to 3 days and then ihina po. Pero yung 3 days na yan, yung pinagsama-sama nating pag-ulan is yun po yung magiging delikado. Sa una, yan po ang magpa-primer o magpapalambot ng ating mga lupa, magpupuno ng tubig sa ating mga sterot canal, sa mabababang areas, magpapalakas ng agos ng ilog. So by the next day na maulan pa rin, doon na po tumataas yung ating tsansa ng mga hazards ng mga pag-ulan, gaya ng mga flash floods nga, biglang pagtaas ng ilog, at yung ating mga landslides dahil malambot na po yung lupa. So yan po yung ating paghahandaan dahil again, hindi kagaya ng mga bagyo na kapag dumana, o kagaya nga, example natin, yung low pressure area nitong nakaraan, kapag dumana yung low pressure area, nakakita tayo ng instant na pagbabago ng panahon o pagbuti ng panahon. Ito pong habagat ay tumatagal ang epekto at nakadepende kung nasan yung ating bagyo at sa kanyang lakas. So paghandaan po natin ang mga posibleng epekto nitong ating habagat na papalakasin itong papalapit na super typhoon sa itaas na bahagi ng ating bansa. Balikan natin yung bukas. Muli ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.